Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapalat biyaya ng Allah ay sumainyo rin. Masyaallah tabarakallah. Muli po ito yung lingkod, Brother Walid Marlon Feliciano. At unang-una, nais natin batiin ang mga sumusubaybay po sa atin at mga nag-share ng ating video dahil tunay na may pakinabang dahil ang buhay ay makulay kapag may gulay. Of course, kapag may prutas din, masyaallah tabarakallah. So, direct to the point tayo ngayon. Ang topic natin ay patungkol sa oliba. Ayan. Oliba, olive. Yan. So, ang nasa harap po natin ay aktual na prutas o bunga ng tinatawag na puno ng oliba. Ano po? So, ito ay black olive at makikita nyo rin po dito sa drawing na to na meron din tinatawag na color green na olive, no? So ito naman of course ay na-squeeze na siya at naging oil na, ano po? So ngayon, ano ba itong patungkol dito? Of course, bilang Muslim, kailangan maintindihan natin dahil napakahalaga dahil una-una ito ay nababanggit, binanggit, indicated sa banal na Quran chapter 95 yun sa surah At-Tin, ano po? So pakinggan po nating mabuti. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun. Ayan. So, yung zaitun po, so yun ay Arabic na terminology patungkol dito sa olive. So, yun po talagang unang aya, ito ay nababanggit na of course ang kahulugan nito, nangako ang Allah, no, sa pamamagitan ng tinatawag na igos at ang oliva. Ano po? So, dalawang uri ng halaman na mismo ito ay binanggit sa banal na Quran sa unang aya. No, napaka-importante. So tuklasan po natin ang hiwaga, no? Of course, banal na Quran ang pinag-uusapan natin dito. Kaya naman ang magiging source ng knowledge natin is about sa Quran. So narito ang buod ng mga benepisyo ng oliva. Ano po? So olive. Ayon sa Quran, ito po 'yon. Ayon sa banal na Quran, ang oliba ay ilang beses binanggit sa Quran bilang isang pinagpalang puno. No? Sabihin, mabiyaya, pinagpala siya. Sa Quran, chapter 24, verse 35, ito po ay nasusulat sa aya, no? Sa tinatawag na An-Nur, ano? Merong nababanggit dito. Binanggit ang isang pinagpalang puno, ang oliba, na hindi lamang sa silangan o kanluran. Ano? Then, another one, na based on Quran, sa banal na Quran, sa chapter 95 verse 1, no, ng banal na Quran. So nababanggit dito, ito yung naka-highlight sa pamagitan ng igos at ng oliba. So ito po yung binanggit natin kanina, no, surah At-Tin, ayan, na nagpapakita ng kahalagahan nito, no. Sabihin talagang binigyan ng kahalagahan ang mga halamang ito ng Diyos, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, binanggit din sa Quran, chapter 16, verse 11, at sa chapter 6, verse 99, bilang isa sa mga biyayang itinanim para sa tao. No? Ibig sabihin, talagang malaki ang magiging pakinabang ng mga tao dito sa tinatawag na halaman na ito. So, kahulugan ay sa mga scholar, so ito yung mga kanilang mga sabihin, na pag-aralan, na pag-isip-isip, na tinatawag na mga kahalagahan. So, ang kahulugan, so, sa simbolo, ito ay simbolo ng liwanag. Ano? Masyaallah tabarakallah. Kung ang buhay natin ay may kadiliman, so ito daw ang mga halaman ito ay simbolo ng liwanag o pagpapala at kabutihan. Ano po? So, isa pa sa kanilang mga naayon sa kanilang pag-aaral, ito ay isang biyaya mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na may pakinabang sa pagkain at panggamot. Ano po? So, sabihin sa mga karamdaman, ano po, na ating mga possible na maranasan, ito ay panggamot. Ano po? So, napakalaki ng benepisyo. Ito naman yung patungkol naman sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito din mga winika, mga salawikain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito sa ating pinag-usapan na itong oliva, olive. May hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabing, kumain kayo
ng langis ng oliba at ipahid ninyo ito sapagkat ito ay mula sa pinagpalang puno. So, ang source dito ay, at ang reference ay ayon sa Tirmidhi at Ibn Majah. So, ito ay authentic. Ano po? Very authentic. Ayon sa hadith, ang oliba ay, unang-unang point is mabuting bilang pagkain. Ayan. Then, another point is maaring gamitin bilang pahid sa katawan. No? So, mga skin disease na tinatawag. So, ito'y nagiging silbing gamot. Then another point is itinuturing na pinagpala. Ano po? Ayan. So ayon sa mga health expert naman po ito, no, yung talagang kanilang sinuri ang patungkol dito sa olive, no? So ang olive at olive oil, lalo na ang extra virgin olive oil, ay maraming napatunayang benepisyo, no? So health benefit. Mabuti sa puso, sa ating heart, ano po? Dahil unang-una, mayaman sa healthy fats, no? Healthy ang pinag-usapan natin to, healthy fats, yung tinatawag na monounsaturated fats ang kanyang nilalaman, ano po? Then another point is nakakatulong magpababa ng bad cholesterol. Ayan, masyaallah tabarakallah. Another kabutihan ay sa mga eksperto, may antioxidants, no? Na ito ay tumutulong laban sa inflammation o pamamaga, no? And then another point is nakakatulong maiwasan ang chronic disease, no? Yung mga malalang sakit, no po? Ibig sabihin, pag chronic na, medyo malala na yan. So, iiwasan daw to. Maiwasan sa pamagitan ng mga prutas na ito at ang katulad ng oil dito. So, at ito ay maaaring makatulong din sa memory at pag-iwas ng sakit na Alzheimer's disease. Ayan, no? Isabihin, sa ating kaisipan, ito ay napakaganda ng nagiging resulta rin, no? Then another point, which is number 4, mabuti sa digestive system ang olive oil na ito at ang olive na prutas. So, ang bunga na ito. So, nakakatulong sa maayos na pagdumi. Then, nakakatulong protektahan ng tiyan laban sa ulcer, no? Masyaallah tabarakallah, no? Ulitin natin, ito nakakatulong protektahan ng tiyan laban sa ulcer. Ayan, masyaallah tabarakallah. Then, number 5, mabuti sa balat at buhok. So, dahil ito ay merong natural moisturizer at merong vitamin E. Ayan. Okay. Then, narito ang mga mas detalyadong paliwanag mula sa mga scientific studies tungkol sa benepisyo ng olive at olive oil. Ano po? So, ulitin natin. Ito ang tinatawag na black olive. Ayan. So, katulad ng ating t-shirt, no? Black din. So, of course, may green din. Katulad nito, ang oil na ito, na-extract ito sa green olive naman. Itong oil na to. Ayan. Kaya, mapapansin nyo, nasa color green siya. Ayan. Okay. So, pagpatuloy po natin, dahil napakaganda ng benepisyo talaga. Ito ay para sa puso, heart health, ano po, napakabuti. Isa sa mga pinakamaraming pag-aaral ay ang tinatawag na PREDIMED. Ayan, study na isinagawa sa Spain. Ano ang natuklasan? Ito po yon. Ang mga taong regular na umiinom ng extra virgin olive oil ay may mataas na mababang risk ng heart attack. Sabihin talagang mapiprevent niya yung heart attack or stroke at cardiovascular disease. Ayan. So, napaka-inam po talaga sa ating puso. Dahil, ito yung dahilan, mayaman ito sa monounsaturated fats. No? Then, meron din siyang antioxidants tulad ng yung tinatawag na polyphenols. Ayan. At nakakatulong magpababa ng bad cholesterol at pataasin ang good cholesterol. Ayan, masyaallah tabarakallah. Napakainam talaga, no? Then, so ito pa, another point na napakaganda. Ito ay para sa blood sugar, no? Para maging tinatawag na normal. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ang olive oil sa pagkontrol ng blood sugar. And then another point, maaring makaiwas ng risk ng type 2 diabetes. Ayan, masyaallah tabarakallah. At ito ang napaka-importante, tignan nyo. Dahil, of course, meron itong tinatawag na anti-cancer potential. Ito pong olive oil at ang olive na bunga. Dahil sa mataas na antioxidants, maaring makatulong sa pagprotekta ng cells laban sa pag-damage ng mga ito o pagkasira. So, pinag-aralan pa
ang mga epekto nito laban sa breast at colon cancer. Then, para sa balat naman, scientific findings, dahil may vitamin E at antioxidants na nakatulong sa skin hydration. Maaring makatulong sa wound healing. Ano po? Then, so ito yung importante. Ilang mga practical tips. No? Piliin ang oil na tinatawag na extra virgin oil. No? Extra virgin olive oil ang kailangan piliin dahil mataas ang nutrients. Then, huwag gamitin sa sobrang taas ng init. Ibig sabihin, kapag sumobra na sa mga yung tinatawag na pinakukulo, hindi maganda yon. So, kailangan talaga nasa normal temperature lamang. So, para hindi masira ang nutrients. Talagang, sabihin, yung cold process is talagang ito ang solusyon para makamit natin yung tinatawag na nilalaman na mga nutrients na mga prutas na ito o mga gulay na ito. Then, of course, ito yung pinaka-measurement na highly recommended. No? So, ito po, pakinggan natin mabuti. Only 1 to 2 tablespoons sa isang araw ay sapat na. Ano? Napakamatipid. Ibig sabihin, ganun lang karami sa isang araw. At hanggang 2 tablespoon. So, sabihin, maliit na kutsarita lang ito, no? So, mamaya, ano natin, ito yung pinaka-measurement na kutsarita natin dito, no? So, mamaya i-apply natin, inshallah. So, para at least alam natin yung pag-apply ng pinaka-proper, ano? Then, so inshallah, so ito yung mga dapat nating iwasan naman, no? Yung mga tinatawag na, of course, ito yung sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating sundan. Ayan. So, tamang pamaraan ng paggamit ayon sa sunna. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumain kayo ng langis ng oliba. No? Ibig sabihin, i-intake natin, no? ang tinatawag na langis na to sa ating katawan at ipahid niyo ito. So, pwede rin siya sa balat sapagkat ito ay mula sa pinagpalang puno. So, dalawang paraan ayon sa sunna. So, pwede siyang unang-una inumin o kainin. Ayan. At ito yung tinatawag na sabi natin measurement. Isang kutsarita hanggang 2 lamang sa isang araw ay sapat na. Ayan. Matipid. Ibig sabihin, hindi kailangang mag-aksaya ng napakarami. So, mas mainam kung extra virgin olive oil. So, yun. So, ito yung nais niyang ipaliwanag sa atin na mga nais na magkaroon ng tinatawag na paggamit nito at pagkain nito, no? Ayan. Of course, nais nating ngayon pasalamatan ang ating mga taga-subaybay at of course, magkakaroon na tayo ng actual demonstration. Sabi natin kanina kung paano i-apply, no? So, sabi dito, 1 hanggang 2 lamang na tablespoon o kutsarita lamang ang ating ikakabit. So, demonstration tayo ngayon dahil meron tayong actually na gagawing juice. Ito po siya, naghihintay na yung juice natin, na gagawin natin yung juice. So, sabi is, ang application is 2 lamang ang pinaka-maximum. So, 1 na isang tinatawag na kutsarita, then another 1 ay sapat na. Ayan. So, ganun lang yung application, ibig sabihin, no? Makakamit na natin yung sinabi natin kanina na binasa ng mga health benefit ng tinatawag na olive oil na ito. Mashallah, tabarakallah. Ayan. So, ganun po yung application. Hindi na kailangan sumobra, hindi na kailangan mag-aksaya pa. So, ang ano naman, ito ay nagsasabi tayo ng Bismillah. Ayan. Bismillah. So, ito po yun. Kung titignan natin para siyang yung what you call this, yung prutas na itim din. Pero ito ay tinatawag na olive, no? Black olive. Duhat pala. So, sorry. Alam natin. So, meron po siyang buto. Ayan. Ayan. So, ano siya? Kumbaga, ito ay, ang lasa niya ay may pagka-maalat ng konti and na yung tinatawag na of course yung para siya meron ding konting tamis. Yan. Yan. So ito po yung black olive. So alhamdulillah, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay. So paki-share niyo po ito. Video na to sa